Karaniwan naman sa isang misa ng ilang kaanak ng mga biktima ang malagim na karanasan nila sa operasyon ng mga vigilante at sa Oplan Tokhang daw ng mga pulis. Nakatutok si Maki Pulido. Sa misang ito, kwento ng mga pamilya ng mga nasawi sa kampanya kontra sa droga ang binigyang halaga. Hindi nag-homily si Bishop Deogracias Iñiguez. Sa halip, binigyan ng pagkakataon ng mga biktima na ikwento ang mga karanasan nila sa harap ng altar ng Our Lady of Victory Chapel sa Malabon City, tulad ni alias Ryan. Nakaligtas si Ryan dahil nakapagtago siya ng pasukin ng mga nakabonet ang tinatambayan nilang bahay sa North Caloocan noong December 28, 2016. 7 ang patay, kabilang ang isang buntis at 2 menor de edad sa tinawag ng mga pulis na gang war. Yun nga po, pinagpagulit mo ako ng mga nakakaligod po. Tapos ako po, nagtago rin lang po sa kwarto ng short ako. Paglabas ko naman ng kwarto, nakita ko po na lang ay video ko nakatapang sa po. Hindi naman na nakauwi ng buhay ang anak ni Aling Maria matapos bisitahin ang kaibigan. May tukang ko lang dumating doon sa bahay ngayon. Ngayon, kinuha ko yung anak ko, nagmakaawa ako, dala-dala ko yung gamot, tsaka yung x-ray, sabi ko, sir, anak ko yan, maawa naman po kayo, panalabas lang namin sir sa Tondo Hospital. May sakit po yan sir sa baga. Pamangkin naman ni Aling Lorna ang pinatay noong January 17. Pagka po may sumagot, may nagbito ng attack, binabayo po nila yung tuhod ng maso. Durog po yung mga tuhod. Tinapos po nilang binaril. Sa report ng Amnesty International, inamin umano ng isa raw pulis na bahagi ng isang anti-drug unit sa Metro Manila na sila mismo o hired killer ang pumapatay sa mga drug suspect. Nagtatanim din daw sila ng ebidensya pero minsan hindi na raw. Tutal, hindi rin naman daw iniimbestigahan ang mga pagpatay. Si Bishop Deogracias Iñiguez may mensahe kay Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo ng ating bansa. Because of command responsibility, itong mga nangyayaring ito ay medyo siya ay talagang kasangkot. Siya ay masasabi nating responsable. Una nang itinanggi ng Malacanang na nasa likod ng extrajudicial killings ang gobyerno. Ang misang ito ay bahagi ng mga aktibidad ng Holy Eucharist Mass Action o HEMA para sa mahigit 7,000 nasawi sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero bukod sa panalangin, nag-oorganisa na rin ang HEMA para sa counseling ng mga biktima, paglikom ng pondo para sa pagpapalibing at pagbigay ng serbisyong legal. Samantala, sinuspindi nga po ng pulisya ang kanilang Oplan Tokhang para bigyang daan ang paglilinis muna sa hanay ng mga pulis na balot ngayon ng kontrobersya dahil sa umunoy Tokhang for ransom. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin si CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel Gana. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Connie, at sa ating mga tagapanood. Reaksyon nyo lamang ho dahil sinasabi nga na pabor kayo dito po sa pagsususpindi nitong Oplan Tokhang muna. Ay, napakagandang pong move yan ng ating gobyerno sapagkat nakita naman natin sa mga nakaraan na mga buwan na talaga naman maraming mga namatay na nagsasabing hindi sila sangkot dito sa droga. So it's about time na dapat i-review ng gobyerno ang kanilang pamamaraan sapagkat maraming mga human rights violation ang nakita natin sa kanilang Tokhang operations. Meron hong nabanggit kanina lamang si Senator Ping na sinasabi nga na nagtataka lamang din siya. No? Kung kailan nasuspindi, ito pong Oplan Tokhang, parang sumabay din yung mga sinasabing pumapatay din na hindi naman syempre mga pulis lang. Pero ano ba yung reaksyon nyo dyan? Parang nawala vigilante, di ba? O mga ganon. Yung vigilante killings. Kaya nga ho, continuous natin dapat ito imbestigahan. Sinasabi natin na tumigil na ang kanilang operations Tokhang, pero hindi ibig sabihin na itigil na rin natin ang uusig sa mga nangyari noon na mga kapatayan because we have to hold the police or kung sino man ang mga security forces accountable for the actions that were done in the past. Okay, pag-usapan po natin, napaka-controversial kasi ngayon ng hanay ng pulisya, no? Because particularly of this Tokhang for ransom, no? May mga lumapit na ho ba sa inyong pamilya nitong mga natokhang for ransom? Dito po sa Tokhang for ransom,
wala pa naman. Pero of course, yung mga victims ng mga EJK nung araw, marami hong lumapit sa amin. Meron ho kaming mga 422 cases that we are actively investigating with 528 victims involved. Kapag lumapit po, halimbawa sa Oplan Tukhang man yan o Oplan for ransom ng mga pamilya, no, ng mga biktima, ano ho ang maaasahan naman nilang tulong mula sa inyo? Ay nako, alam nyo po, talagang iimbestigahan namin ng todo ano po. At after we investigate them, we will make yung aming recommendation sa mga proper agencies who can bring cases against these perpetrators. At in the meantime naman ho, habang nandyan na yung kaso, we will closely monitor kung anong mga nangyayari doon. Yung Oplan Tukhang po ng pulisya, dapat bang mas plinano ng maigi? Kaya alam mo kasi may mga nagka-question, parang kumbaga sinasabi nga ng Amnesty International para bang itong ganitong mga sistema lalong abuso, no, ng ibang pulis na nais lamang makapagbigay ng report dahil yun ang inaasahan sa kanila. Reaction? Opo, napakaganda nga po nung sinabi nila that they have to cleanse their ranks because as you said nga, kung sila yung mga scalawags dyan, talagang aabusuhin nila yung authority na binigay sa kanila. Or may pressure dahil kailangan meron silang maibigay na listahan, ganun ho ba? Oho. Do you agree? Yes, I agree. At definitely nakikita din naman natin na meron sinasabi silang mga ano daw sila, aside from deadline, meron mga mga listahan na kailangan may X number of victims na isusulat nila doon. So talagang dapat tingnan natin ko ito. Okay, yung Tukhang for ransom, papaano ho naman yung mga, lalo na yung mga dayuhan, no, na natatakot na magpunta ho dito sa bansa o kaya yung mga naririto na mismo, no? How do you think in the government is kung ano pa yung mga nararamdaman nilang takot? Nako, one is that they have to solve no, the cases that are pending and they have to show that they are really determined to find out the truth and that justice be served para naman magkaroon ng confidence ang ating mga buong kapuluhan sa ating gobyerno at sa mga kapulisan uli. Okay, meron ho ba kayong ginawang pag-aaral mismo dito sa Oplan Tukhang particularly? Kasi ang sinasabi ho ng Amnesty International, may mga binayarang pulis talaga para pumatay, pero ang nabibiktima lamang yung mga mahihirap, yung walang pang kaso, di ba? Meron at ongoing po ito at ginagawa na namin ang aming report. Ano po? So, marami ho ba tayong nakikita ngayon na mga mas kumbaga lumalapit po sa inyo, particularly on Oplan Tukhang para maimbestigahan? Meron ho ba tayong datos dyan mula po sa inyo? Oho, meron. But alam nyo, with our limited resources, ang aming hong ginagawa, we investigate yung mga cases na may mga complainants at yun lumalapit na as you said sa amin at motu proprio po ginagawa din namin kung kita namin na talagang this case is really talagang you can see that it's an extrajudicial killing, we really go out of our way to investigate it themselves. Are you facing any challenges given that medyo nagkakaroon din ho before ang Pangulo sa inyo mismo, no? Na parang duda, no, kung talagang kayo ho may kakayanan talaga na magbigay ng inyong suporta? Oo, maraming challenges aside from of course yung mga limited resources namin sa personnel at of course yung finances and all. Yung mga hupang hindi mag-cooperate sa amin itong mga security forces kung hihingin kami ng mga documents or maybe even ask to talk to them or investigate. Kung hindi sila mag-cooperate, napakahirap po para sa amin yon. Okay, 3 to 6 months na deadline mismo ang sinabi ho ng Pangulo para matapos itong war on drugs. But of course, ito nga, nasuspindi ngayon dahil maybe he realized na may mga konting kailangan pang linisin within the police service mismo. Reaction nyo dyan? Alam niyo po, kung sasabihin talaga natin, this is a perennial problem, ano po, itong drug problem sa ating society, I don't think you can solve it in 3 to 6 months. Realistically? Realistically. You know, it's a continuing fight and be vigilant in this cause of fighting drugs and eliminating it in our society. But you're welcoming, of course, the idea na linisin muna yung police na meron mang... Opo, very much so. At saka, isipin natin at baguhin natin yung kanilang programa ng Tukhang. Oo. Of course, hindi naman natin nilalahat, no? Yung mga police, meron din naman, I'm sure, mga matitino talaga sa kapulisan. Although, ito nga ang direktiba na to nanggaling mismo sa presidente. So, sinasabi rin ng PNP, mukhang mahihirapan dahil nawala na yung isang agency talaga that concentrates on just, kumbaga, handling yung mga sa drugs problem natin, drug couriers problems and all that. No? So,
itong ganito, paano ba to? Kung sakali, baka naman mamayag paghulalo dahil nawala ng isang ahensya, di ba, na mag-iimbestiga. I think At PIDEA na lamang. Oo, yung sinasabi nga nila na binigay nila sa PIDEA, ano po. Pero ang pag-imbestiga naman must be done through due process, no? With due process. At makikita naman natin may criminal justice system tayo na dapat natin sundin. At the press and all the other advocates for human rights must be vigilant pa rin continuously. Reaction na lamang po, huli na. Ano ang reaksyon ninyo sinasabing dapat buhayin itong Philippine Constabulary? Para lang din ho doon sa mga kakatunin lang or maybe hindi familiar, ano ba yung PC o Philippine Constabulary? How different is it dito sa ating existing ngayon na kapulisan na yung sistema? Eh di ba, yan yung nag-exist nung time ng martial law. Eh yan ba ang solusyon? Ibabalik ba natin yon? Eh maraming ang complaints even at that time na subject to mga abusive policemen din at that time. Ano po? Eh ngayon, sa tingin ko, pag-aralan nila ng gusto kung ano man ang pinakamagandang pamamaraan para ma-cleanse nila ang sistema ng kapulisyan. Pero anong difference ngayon? At pag sinabi mo, baka naman pangalan lang ang nagbago Philippine Constabulary. Hindi. It's also yung setup ng kanilang organization. Tapos of course, nabigay na rin sa mga local governments, di ba? Hindi yung ba ganun na rin supervision. nangyayari ngayon? Oo, ngayon, oo nga. So siguro ngayon talaga, ang palagay ko is talagang dapat sundin ng pulis ang kanilang mga manuals and protocols. In other words, nagsushortcut sila. Maraming ganon ang nangyayari sa even in their performance of their duties, no? They should be more conscious of their rights as of their duties as protectors of human rights. And they are actually stewards of our law and order in society. Napakalalim mo ng problema natin. Napakalalim na. Being from Mindanao, ma'am, ano naman ang reaction nyo na itatapon daw sa Mindanao yung mga police calawags mula naman dito para sa mga kumbaga yung na-discover talaga na nagkasala sa bayan? Sabi nga ni Senate President Pimentel, don't put the rotten eggs in Mindanao. Kasi ibig sabihin, does that solve anything? If you're a rotten egg, you're still going to be rotten wherever you go. So let's cleanse the police system. Meron ho kayo mensahe para dito naman syempre mula sa CHR, no? Ano ho ang maipapayo ninyo dun sa mga biktima ng human rights at gusto pong dumulog para po sa inyong pong tulong? Talaga ho, sanang umasa sila na hindi natin titigilin ang ating quest for justice for them, ano? And this is what we should do. Huwag natin kalimutan yung mga pangyayari. Oo, tumigil na nga ang fight itong tukhang. Pero we must bring justice to those who were victimized. And that hindi ho kami titigil sa CHR. At isa pa, even those who surrendered, ano po, they must be assisted by government and continue with the rehabilitation program. Meron ho silang numerong maaring tawagan o kaya naman email address kung baka sakali ho na hindi pa nila alam how to go about it at ayaw pa nilang pumunta personal sa inyo? Okay po. Hindi ho ko memorize yung aming number but our offices are in Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tatapat lang po ng UP Techno Hub. Okay. Maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras, ma'am. Thank you very much. Thank you. Yan po naman si CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel Gana. Thank you, ma'am.